magkita muli. Pagkaraan ng mahigit 10 taon. I'm so glad. See you. At kagalakan ko rin na ipinapaabot sa inyo ang pananabik at pangumusta ng aking mag-iina sa inyo. Kanina thank you. Kanina nag-video call, hating gabi doon kanina. Kasi ang sitwasyon ng oras, halos madaling araw na nila ngayon doon. Kung morning dito, gabi doon. No? Kung tanghali dito, hating gabi doon. Kaya kanina nag-video call ay natutulog para si Jinael. So, pinagbigyan din ang kanyang mga nina. Kasi yung sinabi ko na meaning ng PJ, na nakaakibat palagi yung paring Jess doon, Pastor Jess, God is good All the time. all the time. God is good. Okay, let's pray. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. As we continue to worship you in spirit and in truth, O God, please continue to be with us. Touch and open our hearts as we listen carefully to your words. And help us to understand it. And may you, with the word of my mouth and the meditation of my heart, be pleasing to you, O Lord, my rock and my redeemer. Amen. Siguro napapansin niyo na medyo bumababa na yung strength ko. Kahapon yung hindi nagkakaalam, kahapon pa, kaninang umaga, tapos kaninang alas 11, ngayon, 2:30. Natutuwa nga si Senior Pastor na tinanggap ko yung 4 services. Well, ang kabuuan po ng John 3:1 to 21 ay isang mahalagang kasaysayan ng pagtatagpo ng ating Panginoon Jesucristo at si Nicodemo. Alam niyo ba na itong Nicodemo, yung mga nandun kaninang umaga, umawit yung pamangkin namin si Joshua Nico, ako po ang nagbigay ng kanyang pangalan. Iniling ng mama niya na dagdagan ko yung Joshua kasi gusto niya 2 pangalan yung anak niya. Kaya okay, mag-isip tayo, sabi ko. So naisip ko itong si Nicodemus. Kaya lang, sabi niya, ang Kay is kuya. Ang Kay mahaba, sabi niya. Okay, kung mahaba, hatiin natin yung si Nicodemo. Joshua Nico. Nagustuhan niya. So, Joshua Nico. Okay. So, siya ay isang, anong profession niya? Teacher of the law. Ano yung teacher of the law? Abogado. Yes, mataas ang kanyang katungkulan dahil isa siya sa mga religious leader. So, naging interesado si Nicodemo na makausap ang Panginoong Yesus sa panahon yun. Ang kanilang pinag-usapan ay tungkol sa pinakamahalagang bagay na dapat makamtan ng sino mang may pananalig kay Kristo Jesus, ang buhay na walang hanggan. In that conversation, the Lord Jesus began to speak about the necessity of divinely empowered spiritual birth, and then about entry into the kingdom of God and to have eternal life. So sa John 3:14, nabanggit ni Kristo Jesus ang pagkabayubay ni Moises sa ahas na tanso doon sa ilang, na siyang inilarawan ng ating aralin sa lumang tipan ayon sa Bilang 21, talata 4 hanggang 9. The story in our Old Testament lesson was certainly
familiar to Nicodemus. It is a story of sin. For the nation rebelled against God and had to punish. Ang Diyos ay nagpadala ng mga makamandag na ahas sa ilang at ang sino mang matuka o matuklaw ay mamamatay. So dahil sa masaganang biyaya ng Diyos, dahil sa kanyang amazing grace, ay gumawa siya ng paraan para magkaroon ng lunas. Kasi pasaway ang mga Israelita sa panahon iyon, no? Matigas ang kanilang mga ulo. Kung kahit na nagpadala ang Diyos ang salot, nandun pa rin sila, no? Nandun pa rin sila. Maraming nagmana ngayon sa mga ganitong Israelita. So natakot ang mga Israelita, kaya sila nakiusap kay Moses na dumalangin kay Yahweh ang gusto makapangyarihan sa lahat at hilingin na paalisin ang mga ahas. Inamin ng mga Israelita na nagkasala sila kay Yahweh at kay Moses. Ito ang maganda. Yung kilalanin mo na nagkasala ka. Yung kilalanin mo na nakagawa ka ng mali. Yung kilalanin mo na may weakness ka, may kahinaan ka. Yung kilalanin mo na nakasakit ka. Di ba? Andin humingi ng tawad. Yun ang maganda. Okay. So dito, makita natin, alam nila ang kahalagahan ng pag-amin sa kasalanan kanilang ginawa. Sana malaman din po natin yung kahalagahan ng pag-amin ng ating mga pagkakamali. Kasi kung i-deny mong nagkasala ka, panibagong kasalanan po yun. Kasalanan, kung i-deny mong nagkasala ka, another kasalanan, patong-patong na kasalanan, mahirapan ka na humingi ng tawad. Yun pong resulta ng yung hindi mo maamin na ikaw ay nagkakasala. Kaya matutong tanggapin ang pagkakamali o pagkakasala. So, nahabag po ang Diyos sa kanila, kaya gumawa siya ng paraan kahit matuklaw sila ng makamandag na ahas, hindi sila mamamatay. Okay. So, sinabi ng Diyos kay Moses na gumawa siya ng ahas na tanso. Tanso ang sinabi. Hindi niya sinabi na gumawa siya ng ahas na plastic. Ano pa yung kwento? At ito po ay kanyang ibayubay sa pamamagitan ng tiken. No, sa pamamagitan ng tiken. Para ito ang tingnan ng sino mang matuklaw ng ahas at sila'y gagaling at maliligtas sa kamatayan. So Numbers chapter 21 verses 4 to 9 is also a story of grace and faith. So nakuha niyo saan yung ginamit niyo? Have faith in God. So maiuugnay natin sa mensahe natin ngayon. No. Actually, ang alam ko, ang LFC ang aawit ngayon, kumbaga, kung kaya hiniling ko na yung Amazing Grace ang kantahin nila. Yun pala, umaga, sila kakanta ng kaya ang ginawa ko kanina, idinugtong ko na lang yung part ng message ng afternoon doon sa morning kanina. At salamat sa Diyos, hindi lumampas sa oras. Kaya medyo nabahala rin ako kanina dahil kasi kahapon, dahil sa pananabik ko magsermon ng Tagalog ay napabayaan ako. Napabayaan ako. So, ayaw ko na maulit doon. At saka, nag-message kagad sa akin si Imelda, Dad, hindi pwede yan bukas. Sabi niya, hindi pwede ganyan kahaba bukas. Okay, so the whole world has been beaten by sin. Natuka tayo. Kasali tayo sa mga natuka ng kasalanan. Na siyang sisira sa magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga ang buhay ng bawat isa sa atin. Our life is precious in the sight of God. Kaya huwag niyo pong sayangin ang precious life na yan.
Huwag niyong ipagpawalang bahala. Ito'y ating alagaan, ito'y ating protektahan, ito'y ating ano pa, huwag na itago. Kasi kung itago, hindi na natin magagamit para sa pagpupuri ng Diyos. Ito'y ating ingatan. Okay. So, sabi dun sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Uy, galing yun ah. Hindi ko magawa ito sa mga puti. Kasi pure na puti ang congregation namin ngayon. Yung sa Virginia, mukhang mapapahaba tayo. Pero sa Virginia, may mga Pilipino. Kaya nagagawa kong magtanong sa kanila. Nung bago kami sa Wisconsin, nagtanong ako, may sensitive na huwag iwasan ko daw yung magtanong kasi hindi nila alam yung itat. Para mapapahiya sila kung hindi. Ang para sa kanila, kapahiyaan sa kanila yung hindi makasagot. Hindi ka naman hiling na sumagot, di ba? Kung sasagot kayo, well and good. Kung hindi, okay. Ako naman yung sasagot eh. So the Son of the Living God would be lifted up on the cross. Pinuna ko yung cross nila kanina dun sa Ilocano. Sabi ko, saan kayo, paano kayo, kung ibabayubay si Yesu Cristo, paano kaya? Kasi paganyan yung ano niya eh. So ganito dapat ang cross. Pero hindi ko alam, baka may symbol yun. Okay. So, ipinadala ng ating Panginoong Yesu Cristo ang kanyang buktong na anak. Imagine that. Isasakripisyo niya ang kanyang buktong na anak. Tandaan niyo po ito, church. Hindi para sa Israel lamang. But for the whole world. Including Filipinos, Chinese, British, Singaporean. Okay. American pagbigyan kita. At kung ano-ano pang lahi ang nandito. Matandaan ko na around 25 languages o 25 nationalities na nandito. Diba? Kasi yun ang sinabi sa akin ni Reverend Jen noon. So, iba't ibang lahi. So, kailangan ang sinumang tao ay tumingin at manalig kay Kristo Jesus na nabayubay sa cross para sa ay maligtas. Ang isang natutunan nila sa akin sa Wisconsin ngayon, kapag kinakanta yung Gloria Patri, kailangan humarap sa cross. Hindi sinasamba yung cross, pero gunitain natin na dahil sa cross ay nabayubay si Kristo para tayo tubusin sa pagkakasala. So, makita po natin dito na hindi po ipinagdamot ng Diyos ang kaligtasan. And this salvation is offered to all by God, our Creator, our faithful Father, our omnipotent God, our omniscient God. Ang Diyos ay hindi po naging maramot na kahit ganito po ang kalagayan natin sa Kanyang harapan. Hindi niya sinabi, pababayaan ko kayo dahil pasaway kayo. So makikita natin ang patunay na kahit pasaway o matigas ang ulo ng mga Israelita, na dahil nanalangin si Moses on behalf of them, dininig ng Diyos kaya gumawa siya ng paraan para ma-save sila, maligtas sila sa kapahamakan. And this salvation is a gift, not a reward. God's salvation is a gift, not a result of good works, sacrifices, and virtuous life. Kasi kung mangyayari po ng gano'n, ay ang dami ng magyayabang. Naligtas ako dahil, siyempre magandang gawa ko. Naligtas ako kasi mapagbigay ko. Naligtas ako dahil nagpupuro ako. No. Hindi po dahil sa ating mga gawa. Yun ang nakalagay sa 2
reading natin or second lesson natin, sige nga, anong verses yon? Saan matatagpuan yon? Yung sinasabi ko, Ephesians chapter 2, verses 1. 8, 9, or hanggang 10. Okay. So, ganun po yun. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God. Okay. So, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So, ibig sabihin, nakagagawa tayo ng mabuti sa ikalulugod ng Diyos dahil yan ang fruit ng salvation natin. Kasi kung walang fruit ang salvation na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, wala itong meaning. Kaya kailangan na yung salvation na ibinigay ng Diyos sa iyo, kung tinanggap mo man, bahala ka kung tanggapin mo, hindi, dapat may bunga, dapat may resulta. You see, even your faith is part of the gift. And this whole being saved by grace through faith. The whole package comes from God. In other words, if you really believe and accepted Jesus Christ into your heart as your Lord, King, and Savior, you will be saved. Maliligtas ka. Maliligtas ako. Well, I'm sure kasi yun ang ginawa ko. No? Yun ang ginawa ko. Then you will experience the significance and reality of salvation in eternal life here and now. So once na tinanggap mo ang salvation, hindi yun maghihintay kapag mamatay ka. No! Ipagkakaloob ka agad ng Diyos once na tinanggap mo siya. Amen? Amen. Yun po ang power. That is the power of this salvation. So, ang nagbigay sa atin ng buhay ay ang Diyos, of course, hinahayaan niya na ma-experience natin ang katotohanan tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay upang mapagtanto ang ating paniniwala o pananampalataya sa Diyos. Kaya nga may hymn na trust and obey. Diba? So, tunay at lubos na nararanasan ito ni Apostol Pablo, kaya niya inilarawan sa Efeso, Kabanata 2, 1-10. Naranasan niya ang masaganang biyaya, pag-ibig at habag ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya tapat siyang nagpahayag ng kanyang mayamang karanasan sa Diyos. Hindi siya natakot, hindi siya nanghinayang o nahiya, ibahagi ang mabuting balita. Itong hamon ko sa inyong choir, matapang kayong kumakanta dito, ipapahayag yung mensahe ng Diyos sa kongregasyon, kumustahin ko kayo? Ganon din ba kayo katapang na ibahagi ito sa labas? O sa inyong pamilya? Sa inyong mga kaibigan? Sa inyong mga relatives? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hindi ko pinangarap na maglingkod sa mga puti. Wala sa imahinasyon ko na darating yung araw na ang kongregasyon na pagpapahayagan ko ng mensahe ay pure white. Hindi man lahat, ngunit karamihan sa pure white ay nagdi-discriminate. Bakit? Because of superiority. Gusto nila manatili na mataas sila. Ang tingin nila sa ibang lahi, mababa. Pero wala silang magagawa. Dahil sa Wisconsin Conference, marami na ngayon ang nanggaling sa Asia na mga pastor. Filipino pastor, Korean pastor, Japanese, Indian, etc. Wala silang magagawa na ang nagpapahayag ng mensahe sa kanila
ay galing sa Asia na binibilang nilang mababa. Ngayon, tinitingala nila ang mga Asian pastors habang nagpapag ng mensahe. Bakit sila tumitingala? Eh, yung pulpito nasa taas eh. Diba? Literal na pangunawa pero may katotohanan. Ha? May katotohanan. Okay. So, ang lahat ng nakakaranas ng masaganang biyaya, pag-ibig at habag ng Diyos, pwedeng sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord! Ang lahat ng nakakaranas ng amazing grace na nagmumula sa ating Panginoon Jesucristo, pwedeng sumigaw ng Hallelujah. Hallelujah! Yan ang gusto ko. Yan ang namimiss ko. Sabi, ayaw nila ng ganun. Well, hindi sila inaantog pero ayaw nila ng ganun. Hindi sila sanay daw. Sa Virginia, nag-enjoy din ako magpahid ng mensahe dahil 90% Pilipino. Yung natitirang 10%, ang hindi pa puti, may halo pa, pinaghati-hatian nila yung 10%. Can we recite John 3:16 please? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. What a wonderful promise of God. And this is the most well-known in the Bible. God loved His people so much, and His love was not merely sentimental. Rather, it prompted Him to take action. God the Father gave His one and only beloved Son, Jesus Christ, as a substitute for sinful human beings. Pinasan ng ating Panginoong Jesucristo ang cross na siyang simbolo ng ating mga kasalanan. So kung paano nahirapan buhatin ng Panginoong Yesus ang mabigat na cross, higit pa doon ang timbang ng ating pagkakasala. Imbis na tayo ang magdusa sa kamatayan, siya ay nabayubay sa cross at namatay para sa ating lahat. Upang tayo ay matubos, upang tayo ay maligtas. Upang tayo ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. But salvation to the Son requires faith. Kung naintindihan po ninyong maigi yung mensahe ng awitin ng koro, isinasalaysay niya doon ang kahalagahan ng pananampalataya. Alam niyo na paborito kong sabihin sa mga nawawalan ng have faith in God. Manalig ka sa Diyos. Everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. So when we trust in Jesus Christ alone as our personal sin bearer, divine judgment is removed and eternal life freely given. Mga kapatid kay Kristo, palagi sana nating tandaan na tayo ang dahilan ng pagkabayubay ni Jesucristo doon sa cross. Na tayo ang dahilan kung bakit siya nagpakasakit. Na tayo ang dahilan kung bakit naranasan niyang mapahiya habang siya iminamarcha at pasan-pasan ng cross. Pinagtatawanan ng mga tao. Inaalimuran ng mga tao. Ikaw, ako ang dahilan kung bakit siya nagpakasakit, kung bakit siya nasugatan, kung bakit pinako siya sa cross. So motivated by love, God acted to save the whole world. Ibig sabihin, buong sangkatauhan, condemnation only comes to the one who does not believe in Jesus Christ. And one author said, to believe is more than intellectual agreement that Jesus Christ is God. It means to put our trust and confidence
in Him that He alone can save us. It is to put Christ in charge of our present plans and eternal destiny. Believing is both trusting His words as reliable and relying on Him for the power to change. If you have never trusted Christ, let this promise of everlasting life be yours. So believe and trust in the Lord with all your heart. Ito po ang patunay na ang kaligtasan ay libre, walang bayad. Di ba kahit mahal ang cellphone, bumibili tayo? Dahil sinasabi natin, mahalaga sa atin. Hindi niyo ba na-realize na kahit gaano kaganda, kahit gaano kamahal ang cellphone, mas mahal pa rin ang buhay natin o mas mahalaga pa rin ang buhay natin. Now, bakit ganoon ka na lamang ang ginagawa ng tao sa kanilang mga buhay? Or kung isa ka man sa kanila, bakit? Yun ang tanong ko. Bakit hindi mo magawang pahalagahan ang kagandahan ng loob ng Diyos sa iyo na binigyan ka niya ng mahalagang buhay? Alam niyo ba na hindi lamang para sa mga Israelita ang ginawang itong sakripisyo ni Kristo Jesus? Ito ay para sa ating lahat. Na nabanggit kanina, lahat ng lahi. Kailangan natin magkaroon ng tunay na pananalig kay Kristo Jesus. Ito ay walang katumbas na halaga. Na kahit ang lahat na kayamanan dito sa mundo, hindi kayang bilhin kahit ang pinakamayaman ng tao sa mundo. Kahit si Bill Gates. Sinong alam yung mayamang tao? Kahit yung nagmamay-ari ng MOA. Alam niyo ba sa Amerika may meron ding MOA? Ano yung MOA sa Pilipinas? Monovisha. Mayroon ding Mall of America. Nabigla ako dahil nakita ko MOA. Bakit sila may MOA dito? Ikaw naman, sabi ni Melda, Amerika! Nabigla ako, kala ko Asia din. No? Walang bayad, walang katumbas na kayamanan. But it's free because of God's amazing grace, because of God's great love. Hallelujah. Amen. Pwede mo yung isang kapurit pa. Kapatid ko kay Kristo, paborito nyo rin ba ang John 3:16? Yes. Ito ba'y inyong naranasan na? Ibig sabihin, kung paborito nyo at naranasan nyo na, nandoon ang Panginoong Hesus Kristo. Nandoon ang kasaysayan ng buhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kung kaya pahalagahan natin na siya ay ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Gusto kong awitin yung last part ng inawit ng LFC kanina doon. Kung alam nyo, samahan nyo ako. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone. Mercy
ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong buhay, pananalig at paglilingkod sa Kanya. At tulad ng mga ginamit ko sa mga naunang pinagsimulan ko, ito ang panalangin ni San Pablo sa mga taga-Filipos, Kabanata 1, Talata 9 at 11. Na ito rin ang aking magiging panalangin para sa inyong lahat. Sabi niya, idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pangunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbabalik ni Kristo, masumpungan kayong malinis, walang kapintasan at puspos ng magandang katangiang kaloob sa inyo ni Kristo Jesus, sa karangalan at kapuringan ng Diyos. Napakasalang damhin na magagawa natin ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay. At kung sino man sa inyo dito ang nagpapanalangin sa akin o sa aking pamilya, ako'y nagpapasalamat. Ako nagpapasalamat. Napakahalaga kasi na magpanalangin lang tayo. Napakahalaga kasi na kahit magkakalayo tayo, milya-milya, iuugnay tayo ng Diyos na malapit sa isa't isa because of prayer. At ang kanyang dakilang pag-ibig, gagawin niya bilang tulay. Upang nandito man kayo sa Hong Kong, nandun kami sa Amerika, ang iba'y nasa Pilipinas. Makakarating at makakarating ang bilisan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At naway mga kapatid ko kay Kristo, patuloy na gawin natin ang pinakamabuting bagay. Na maging kasangkapan tayo ni Kristo. Na maging channel of blessing tayo ng Diyos. Nabanggit ko kahapon na ang blessing ay hindi lamang cash or in kinds. Kundi yung makumusta mo man lamang ang kapatid mo, blessing mo. Ngitian mo man lamang ang kapatid mo, blessing yun. Pwede ngitian mo yung katabi mo. Baka hindi kayo nag-uusap. Blessing na yan. Blessing na yan. Mag-release ka ng magandang salita sa kanya, ay blessing na po yan. Kaya huwag kayong magsasambit para makakuha ng pagkakataon ng kaaway na gamitin yun para saktan ang iyong kapatid. Blessing, blessing, blessing. Yun ang dapat natin gawin. Amen. So at this moment, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, saluhin mo, I decree and declare blessings upon your life, upon your family, and upon this church. Amen. I love you with the love of the Lord. In the name of the Father and the Son. Amen. Pastor, aminin ko po yung kasalanan ko bago pa magpatong-patong. Pinapatawad na kita. Nadala po ako dun sa kanta ng kwaya, nakalimutan ko ipakilala si Pastor. Sorry po. Di ba kilala niyo na ako? Sa mga hindi pa nakakakilala Okay. si Pastor. Yeah. Kasi hindi naman lahat sila. Si Pastor po ay isa sa mga nagtanim ng binhi dito sa MIC na Ako pinapakilala mo. Dito ako para inaanin na natin ngayon. Dahil nag-destino siya dito ng 9 na taon mula 2004 hanggang 2013. At siya po, he is married. Imelda de Guzman. At may dalawa po silang anak, yung kambal na pinanganak po dito sa Hong Kong. Si Jem Joash at Jael Josh. Siya po ay naging BS sa Pilipinas bago siya nagdestino dito sa Hong Kong. At pagkatapos dito sa Hong Kong,
umuwi ng Pilipinas, bumalik ng Pilipinas, nag-distill doon ng mahigit 3 taon. Tapos, Naging delegate ng General Oo, Conference, kumbaga napunta sa sabi ko kasi niya kahapon, hindi daw gusto sa Amerika pakilala ang speaker. Yeah. Pero sabi niya siya nang magpapakilala sa kanyang sarili, pero hindi naman po niya pinakilala. Ito na lang yung PJ. Yung PJ daw na pangalan niya, Pastor Jess, o parang Jess at Poging Jess. Yes. Noong una po siyang nag-destino sa Amerika, sa Virginia po siya. Tapos ngayon, may 2 destino po siya. Sa Rice Lake First United Methodist Church at Canton UMC. Rice and Canton. Sa Wisconsin, USA po. Palakpakan po natin sa Pastor. Kaya Pastor, sa mga magandang sermon mula pa kahapon. Siya po si Pastor Jesus de los Santos. Thank you so much.